العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب Alhamdulillah, unang-una ay lagi natin pasalamatan Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga biyaya na hindi natin kayang bilangin. So kabilang sa kanyang mga biyaya, yung binigyan niya tayo ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong programa kung saan nagkakaroon tayo ng pag-aaral sa mga bagay na makakatulong sa atin sa pag-unawa sa ating relihiyon insya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kahapon ay nakuha natin yung pang-apat na lesson. Taib. So kabilang sa mga kalimat na nakuha natin, inshallah ay isusulat ko po yung mga kalimat na nakuha natin kahapon, inshallah mamaya, at saka kasali na rin yung makukuha natin sa araw na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Bilang review sa nakuha natin kahapon ay yung mga bagay na kayang magkasra ng kalimat, kagaya ng fi at saka ng ala. Yung fi at saka ala ay kabilang sa kakayahan nila ay kaya nilang ikasra yung haraka ng dulo ng isang kalima. At yung kaya lang nilang ikasra yung mga isim. Yung mga isim. Nabanggit natin kahapon na yung kaya lang ikasra ng kagaya ng fi, itong fi dito is kagaya ng isim. Pero itong fi'il at saka yung harf is hindi niya kayang ikasra. Yung kaya niya lang is yung isim. Itong isim. Ibig sabihin yung mga pangalan. Lalong-lalo na yung mga pangalan ng bagay. Pag pangalan po ng bagay, pangalan ng hayop, is pag nakakita kayo ng fi or ng ala, ay kailangan pong lagyan ng alif at saka lam yung simula ng salita. Kailangan pong lagyan ng alif at saka lam yung simula ng salita. At ang gagawin naman po sa dulo ay ikakasra siya. Taib. So yun po yung napag-aaralan natin kahapon. Ang kahulugan po ng fi ay nasa loob. Fil bayti. Nasa loob ng bahay. Dito naman alal maktabi, ala nasa ibabaw o di kaya nasa itaas. Alal maktabi nasa ibabaw ng misa. Taib. At nakuha rin natin yung mga damir. Tinatawag na damir, yun po yung pumapalit. Tinatawag ng damir sa Tagalog ay panghalip. Ito yung pumapalit sa pangalan ng tao na kung saan upang hindi na maulit yung pangalan ng tao sa pagsagot. Pag sinabi mong ay na Muhammad, nasaan si Muhammad, upang hindi mo na maulit yung pangalan ng Muhammad, papalitan mo siya ng damir, yung panghalip. Yun yung papalit sa kanya, yung huwa. Pag babae naman is hiya. Kung lalaki, huwa. Kung babae, hiya. Dito naman sa mga pangalan ng bagay, kailan mo gagamitin yung huwa, kailan mo gagamitin yung hiya. Gagamitin mo yung huwa sa mga pangalan na hindi nagtapos ng ta'al marbuta. Kagaya ng al-kitabu. So yung ginamit sa al-kitabu is yung tinatawag na huwa. Kung yung pangalan ng bagay ay nagtatapos ng ta'al marbuta, kagaya ng sa'a, itong sa sa'a, wa ay na sa'atu na
ang mangyayari po ay yung gagamitin sa kanya is hiya. Sa kadahilanan na yung salita na hiya saa ay nagtapos ng ta al-marbuta. Ta al-marbuta. Taib. So ngayon, nakuha natin yung mga exercises dito. At dito na tayo sa pangalawang exercises. Taib, ang gagawin ko po dito is babasahin ko insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At kailangan natin magbabasa insyaAllah pagkatapos ko pong magbasa. Taib. Sabi niya dito sa pangalawa, Iqra waktub. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Basahin mo at isulat mo kasama yung paglagay ng haraka sa dulo ng mga kalimat. Kagaya ng al-madrasa. Ano yung haraka ng ta'al marbuta dito? Kasi sabi niya, lagyan mo, sabi niya yung panghuli niya. So, ibig sabihin, al-madrasa, sabi natin yung original ng mga salita is dhamma palagi. Parati po yung dhamma. Kung walang alif walam, dalawang dhamma. Kung meron alif walam, isang dhamma lang. Yan po yung original niya. Ngayon, dito sa pangalawa, sabi niya, fil madrasati. Ngayon, lalagyan natin ng kasra. Sabi natin yung original dhamma. Ngayon, naging kasra na. Anong dahilan? Dahil sa fi. Yung kakayahan ng fi ay kaya niyang ikasra yung dulo. Yan yung trabaho ng fi pagdating sa haraka. Wala siyang kinalaman dito sa fatha, wala siyang kinalaman sa sukun, wala siyang kinalaman sa fatha ng ra, wala siyang kinalaman sa sin. Yung may pakialam lang yung fi, yung sa dulo ng mga salita. Yung sa dulo ng mga salita. Kagaya ng ganyan. Yan lang yung kaya niyang galawin. Taib, pag nakakita kayo ng fi, at saka yung ala, yung kaya niyang galawin yung nasa dulo. Ibig sabihin, fil madrasati. Taib, kagaya nito, fil bayti. Kasra po yung nasa dulo niya. Al-baytu. Ngayon, babalik siya sa original niya dahil walang fi na nauna sa kanya. Taib, al-baytu. Al-ghurfatu. Ganun pa rin. Al-ghurfatu. Babalik siya sa kanyang original dahil walang fi na nauna sa kanya o di kaya ala. Taib, al-hammamu. Ganun pa rin. Babalik siya sa original niya na haraka. Yung dhamma. Fil matbakhi. Hindi ka pwedeng magsabing fil matbakhu dahil sa fi. So, ibig sabihin yung matbakh, nagiging kasra na siya. Taib. Al-maktabu. Babalik siya sa original niya. Al-maktabu. Al-maktabi. Ngayon, naging kasra na. Dahil sa ala. Dahil sa ala. Al-kursiyi. So, magiging kasra na siya dahil sa ala. As-sariru. Magiging dhamma dahil walang ala o di kaya fi na magkakasra sa kanya. Ala al-maktabi. Ala al-maktabi. Naging kasra dahil sa ala. Fil masjidi. Naging kasra dahil sa fi. Taib. Ngayon naman, dito tayo sa karugtong niya na exercise. Taib. Iqra. Sabi niya, Iqra waktub. Basahin mo at isulat mo. Taib. Sabi niya, kailangan natin dito ng magbabasa. Kailangan natin dito ng magbabasa. Inshallah. Sino po yung mga unang magbabasa sa atin? Taib, si Ukhti Khadija. Tafaddali. Sa number 1 po tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganito po yung gagawin natin. Babasahin at bibigyan ng kahulugan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Base sa napag-aaralan natin. Yung al-jamia po is hindi po natin nakuha yung kalima na ito, salita na ito. Yung ibig sabihin po ng Jamia University. Taib, tafaddali ya Ukhti Khadija. Nasaan na po si Ukhti Khadija? Sa number 1 po. Parang nawala yata.
Taib, dito tayo kay Akh Dilson. Kay Akh Dilson, yung number 1, kasi wala po si Ukhti Khadija. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, start na Sheikh. Taib, number 1. At-talibu fil jama'ati. Fil Ang jami'ati. Fil fil jami'ati. jami'ati. Naam. At-talibu fil jami'ati. Ang mga estudyante ay nasa loob ng university. Ang estudyante ay nasa loob ng university. At-talib, mag-isa lang yan. At-talibu. Ay, Taib. inshallah Sheikh. At-talibu fil jami'ati. Taib, ahsanta ya akhi Dilson. Ang estudyante ay nasa university. Ibig sabihin, nasa loob ng university. Taib, pangalawa naman kay Ukhti Junaida. Yung sa pangalawa. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah. Ar-rajulu fil masjidi. Fil masjidi. Naam. Ano po yung ibig sabihin ng ar-rajulu fil masjidi? Ang lalaki nasa masjid. Ang lalaki ay Nasa masjid. nasa masjid o di kaya nasa loob ng masjid. Taib, parang ano na siya, yung mafhum na siya, mas naiintindihan na siya. Pag sinabi lang natin, ang lalaki ay nasa masjid, ibig sabihin, nasa loob ng masjid, di ba? Kahit hindi na natin banggitin yung nasa loob, yung salita na loob, is magigits na natin doon sa salita na ang lalaki ay nasa masjid, ang estudyante ay nasa university. Taib. Ahsanti, barakallahu fiki ya Ukhti Junaida. Dito naman tayo kay Ukhti Salaban. Sa number 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aina tajiru? Huwa fi dukkan. Ano po yung Nasaan ang haraka negosyante? ng nun sa dukkan? Ano po yung haraka? Dukkani. Ha? Huwa fi dukkani. Dukkani. Huwa fi dukkani. Bakit po nagkasra yung nun? Dahil po kay fi. Dahil po sa fi. Taib. Ahsanti. Ano po yung kahulugan ng aina tajiru? Huwa fi dukkani. Nasaan ang negosyante? Taib. Nasaan daw Siya ay nasa tindahan. Siya ay nasa tindahan. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija Alonto. Sa number 4. Sa number 4. Al-qalam. Naam? Pwede pong Al-qalamu alal ang Alal panulat ay nasa ibabaw ng mesa. sa ibabaw ng misa. Ahsanti, barakallahu fiki. Sabi niya, al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Ahsanti, barakallahu fiki. Ang ballpen ay nasa ibabaw ng misa. Number 5, dito tayo kay Siti Makadatar. Number 5. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Nasaan si Zainab? Siya ay nasa loob ng kwarto. Nasa loob ng kwarto. Tayo, ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Salamia. Pang-anim. نعم يا أستاذ. أين الورق؟ هو على المكتب. Naam. Ano po yung ibig sabihin? Nasaan ang papel? Opo. Tayo, huwa alal Ito ay nasa loob ng o nasa ibabaw ng mesa. Yung huwa po dito ay, yung ibig sabihin niya ay siya. Ibig sabihin yung warak, yung papel. Siya ay
Taib. Siya ay nasa ibabaw ng mesa. Kasi pag sinabi natin ito, ibig sabihin ng yung lugar Arabiya ng ito, kagaya ng nakuha natin is hada. Pwede natin sabihin hada alal maktab. Yan ay, at di kaya ito ay nasa ibabaw ng mesa. Pero kailangan mo siyang ituro. Pero dito ay hindi mo siya tinuro. Parang inikwento mo lang sa kanya na yung papel ay nasa ibabaw ng mesa. Ibig sabihin siya ay nasa ibabaw ng mesa. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Ngayon naman ay dito tayo sa kasunod niya. Sa number 7, kay kay ukhti Salamiya. Sa number 7 po. Ustad, ako po yung sumagot kanina. Taib, ahsanti. Ibig sabihin si Siti Makadatar hindi nakasagot. Nakasagot na po ako, Ustad, yung sa Zainab, si Zainab. Taib. Dito tayo kay Akh Abdulaziz Vasquez. Number 7 po. Assalamualaikum ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah. Aina al-mudarisu? Aina al-mudarasu? Mudarrisu. fil Yung fasl. ra dito is tasdid. Mudarrisu. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Naam. Bakit po sabi nyo fil fasli? Bakit inikasra nyo yung lam? Dahil po sa fi. Dahil sa fi. Ahsan. Ano po yung ibig sabihin ng ainal mudarrisu huwa fil fasli? Nasaan yung guro? Siya ay nasa room. Nasa room. Ibig sabihin nasa loob ng room. Taib. Ahsan, tabarakallahu fik. Dito tayo kay sa mga hindi nagtaas ng kamay. Kay Akh Walid. Kay Akh Walid. Sa number 8. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Aina Yasir? Aina, Huwa ano po yung harakan ng ra sa Yasir? Yasir. Sabi natin yung original na harakan ng mga salita is ito. Taib. Yung paglalagay po ng haraka sa panghuli is pinaka-importante po dahil dapat masanay tayo dahil pag dumating yung panahon na papasok tayo sa Nahu, di kaya doon sa grammar ng Arabic is napaka-importante po kasi trabaho niya yun. Taib, ano po yung haraka ng ra dito sa Yasir? Yasir. Aina Yasir. Ano po yung baris niya? Kuan Syekh. Yung ra. Yasiron. Yasirun. Naam, Yasirun. Dahil yun po yung original niya. Magiging kasra lang yung Yasirin. Pwede lang siya maging Yasirin kung may kasra. May harfu jar. Fi or yung ala o di kayong iba pang mga huruful jar. Nagiging Yasiran lang din siya kung may dahilang iba. Pero hanggat walang dahilan ay mananatili siya sa kanyang original na dhamma. Taib aina Yasirun. Taib wasil. Ipagpatuloy niyo po. Taib. Parang nawawala si Akh Walid. Kay ibigay. Taib. Huwa fil Parang mahina yung internet. Taib, ala kulli hal ya Akhi Walid. Ibigay na lang natin Huwa muna. fil Merhaso. Mirhabi. Ay, Merhaso. Dad. Merhaso. Huwa fil mirhab. Ano po yung harakat ng dad?
Mahina yung signal ni Akhwalid. Taib. Bigyan natin kay ano. At khalas, okay na yung sa number 8. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Nasaan si Yasir? Siya ay nasa yung mirhad po ay minsan nangangahulugan siyang anidoro o di kaya nangangahulugan siya yung parang CR din. Taib, siya ay nasa, ibig sabihin nasa CR. Taib, dito tayo kay kay Ukhti Suraya. Ayan. Suraya. Assalamualaikum, ya Syekh. Waalaikumsalam. Number 9 po. Sampun to ya Syekh. Sa Ammarun. Ha? Dito po sa number, nakikita niyo po sa ano? Number 9. Ay, sa taas. Sa taas po. Nasa taas po. Asyamsa. Asyamsa. Fi samai. Ano po yung haraka ng sin at yung ra at yung hamza? Asyams, ano po? Asyamsa, asyamsi, asyamsu, al-qamari, al-qamara, al-qamaru, as-sama'u, as-sama'a, as-sama'i. Ano po yung tamang haraka sa dulo ng mga salita na ito base sa ating napag-aralan? Kasra po siya, Syekh. Yung shams. Opo, yung Syams. Syamsi. Shamsi. Asyam. Sinabi Opo. natin, nakakasra lang po yung sa dulo kung may magkasra sa kanya. Ay, oo nga. Wala palang fi. Walang fi. Ibig sabihin, walang kasra. Taib? Opo. Naamusta, naam ya Syekh. So ngayon, ano po yung haraka ng sin? Ano po, ano ba to? Damma. Dhamma. Paano po basahin? Asyamsu. Asyamsu, naam, ahsanti. Asyamsu dahil walang magkakasra sa kanya. Walang fi, walang ala na magkakasra sa kanya. Ibig sabihin, babalik siya sa kanyang original. Taib? At yung al-qamar, ganun din yung qamar. Dhamma pa rin. Asyamsu wal-qamaru fis sama, ano yung haraka ng hamza dito sa as-sama? Ano po, kasra. Kasra. Bakit kasra? Yung fi. Dahil po kay fi. Dahil sa fi. Sama. Opo. Fis sama'i. Taib. Ano po yung kahulugan ng asyamsu wal-qamaru fis sama'i? Hindi ko po alam. Yes, Tay. Taib, bigyan kita ng idea. Yung syams, yung araw. Yung qamar, yung buwan. Yung sama, yung langit. Sukran ya, Tay. Taib. So, binigyan lang kita ng kahulugan ng mga salita. Ngayon, kumpletuhin mo yung meaning niya. Ay, subhanallah. Taib? Subhanallah. Taib, pwede ba kayong mag-try? Pwede ba kayong mag-try? Taib? Ano nga po yun, Ustad, yung kanina, yung binigay mong sample? Yung syams ay araw. Yung qamar, buwan. Yung sama, langit. Ang araw ay kasing kaliwanag ng buwan sa langit. Pwede pong ganun? Yung wow dito is nangangulugan siyang at or and kung sa English. Opo. Type, ang araw at ang buwan. Ang buwan ay kasing liwanag. Ay, liwanag sa langit? Ay, nasa Type, langit pala. Type, nasa langit yun. Ang araw at ang buwan, fis sama, ay nasa langit. Alhamdulillah. Ang araw at ang buwan ay nasa langit.
Masya Allah. طيب Sukran Saik. طيب عفوا po. طيب dito naman sa pang 10 kay sino ba yung hindi pa kay Ukti Aluna. Baka okay na po yung signal niya. Sa pang 10 po. Man fil fasli. Taib, ano po yung kahulugan ng pakibasa po at saka ano po yung kahulugan? Sa pang 10. Man fil fasli. Na. Fil fasli. Ano po yung kahulugan? Ang kahulugan ng man po fil- ay fil fasli namin? sino ang nasa classroom or kaya klase? Taib, sino ang nasa classroom? Sino ang nasa classroom? Taib, yun po yung tamang kahulugan niya. Ahsanti, barakallahu fiki. Taib, dito sa kaima o di kaya dito sa namudaj ng alif, may mga pangalan po dito. Napaka-importante po na malaman ninyo ito. Dahil hindi po lahat ng mga pangalan, hindi po siya, yung mga pangalan po, lalong-lalo na pangalan ng tao, ay may pagkakaiba siya sa mga pangalan ng bagay. Yung mga pangalan po ng mga bagay is laging dalawa yung dhamma nila sa sa ulihan. Pag walang alif at saka lam. Pag sinabi nating baytun, masjidun, babun, kursiyun, lahat po yan ay dalawang dhamma sa ulihan, dun sa dulo. Ngayon, pag pangalan naman ng tao, may pagkakaiba sa kanila sa panglalaki at sa pangbabae. Kagaya na makikita nyo dito, sa panglalaki, dito sa unang kanyang kaima, dito sa unang grupo. Sabi niya dito, Muhammadun, Khalidun, mga pangalan po ito ng tao. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Taib. Dito naman sa mga babae ay ito po yung mga pangalan. Sabi niya dito, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aishatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Taib. Ano yung faida na makukuha natin dito? Kung mapapansin nyo, pag lalaki ay double yung haraka niya sa dulo. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, lahat dalawang dhamma. Dito naman sa pambabae, mag-isa lang. Aminatu, Zainabu, Ruqayyatu, at hanggang sa dulo. Lahat po yan ay isa lang. Pag pambabae, pag pangalan po ng babae, ay isang dhamma lang po yung ilalagay natin. Yun po yung original niya. Yung pinag-uusapan dito, yung original na haraka o di kaya haraka o di kaya shakal ng dulo ng mga pangalan ng tao. Taib. Okay. Naam. Taib. So yun po yung faida na makukuha natin dito. At saka, yung mga pangalan na ito, kasi may mga exercises tayo, di kaya mga assignment natin, na kailangan nyo gumamit ng pangalan ng tao. Meron na kayong idea kung anong pangalan yung gagamitin nyo. Baka, pag sinabi natin, gumawa ka ng sentence na sasabihin mo si fulano ay nasa masjid. Ngayon, maghahanap ka ng pangalan. Tapos baka yung malagay mong pangalan is George fil Masjid. O di kaya Christian fil Masjid. Meron na po tayong mga pangalan dito na magagamit natin kung gagawa tayo ng mga example ng mga sentence. Taib. Dito lang sa mga pambabae. Taib. Ngayon, tafaddali sino yung magtaas ng kamay? Taib.
dito tayo sa panghuli. Sabi niya dito, iqra waktub ma'adabti awakhir al-kalimat. Basahin mo at isulat mo kasama yung paglagay ng haraka sa dulo ng mga salita. Yung mga pangalan po na nakuha natin, bakit yung laging tinuturo o di kaya yung sinisingit niya dito sa aklat na dapat natin bigyan ng pansin yung mga harakat niya kung naiiba ba o hindi. Bakit yung mga nasa dulo lang? Bakit po yung mga nasa dulo lang po yung binibigyan ng pansin? Na sabi niya yung dulo is ganito, yung dhamma nagiging kasra. Hindi niya pinapansin yung ibang mga harf, litra na kasama doon sa isang salita, isang kalima. Dahil po, pag sinabi mong baytun, ganyan, baytun, kahit po magkapalit-palit po yan ng baytun, baytan, baytin, hindi na po maiiba yung bay. Yan na po yung original niya na pagkasulat. Taib. Kaya pag nagmemorize kayo ng baytun, wag na kayong mag-alinlangan na baka maiba pa yung haraka ng ba o di kaya ng ya. Di na po yan. Sabit na po yan. Mananatili na po yan. Wala pong maiiba dyan. Taib. Basta mga pangalan, hindi na po naiiba yung mga haraka nila. Maliban na lamang sa dulo. Taib. Naintindihan niyo po ba? Taib. Okay. Yes, sir. Pwedeng pakiulit po. May Na? maigi. Taib. Yung sabi natin, lahat po ng mga pangalan na, kasi, di ba sabi natin, meron tayong isim, meron tayong fi'il, meron tayong harf. Tatlong mga salita na kung saan doon lang umiikot yung wikang Arabic. Ismun wa fi'lun wa harfun. Pangalan, gawa, at saka yung harf. Yung kagaya ng mga fi, mga ala. Taib. So ngayon, pagdating sa mga pangalan po, bakit dito sa aklat na ginamit natin, ay lagi kang makakakita ng ganitong ibara, ganitong sentence. Sabi niya, lagyan mo ng haraka yung last. Nakafocus lang siya sa last. Ano yung haraka ng dal, ano yung haraka ng ba, ano yung haraka ng ta'al marbuta, ano yung haraka ng ra. Nakafocus siya sa, sinisingit niya ito na nakafocus siya sa panghuli, doon sa mga dulo. Taib. Bakit hindi niya sinasali yung ha dito sa hamid? Hindi niya sinasali yung mim? O di kaya yung zay? Bakit hindi niya sinali na lagyan ng haraka? Dahil po, kagaya ng kalima na baytun na binigyan natin ng sample, baytun, yung ta, pwede siyang maging baytan, pwede siyang maging baytin. Taib. Sabi niya, yung ba at saka yung ya, kahit anong mangyari, kahit anong bagyo pa yung dumaan, hindi na po yan may iba. Yung haraka ng ba at saka ng ya, yan na po yan. Pag nagmemorize ka ng baytun, wag na po kayong mag-alala, wag nyo na pong gawing problema na yung ba at saka ya dito sa baytun is baka maging kasra yung ba. O di kaya maging fatha yung ya. Wala na po yan. Yan na po yung original niya. Yung naiiba lang po yung haraka yung sa dulo. Yung nasa dulo, yung ta. Taib? Naintindihan po ba? Dahil lahat ng mga salita, lahat ng mga pangalan, hindi na po yan naiiba. Hindi na po yan naiiba. Maliban na lamang sa dulo. Hindi ka makakita ng baytun, makabasa ka ng bitun, o di kaya bayatun, wala. Maliban na lamang yung sa dulo lang. Baytan, baytun, baytin. Taib, babun, baban, babin. Wala kang makikita na magsasabi ng biban, ganon, bibon, tapos yung kahulugan niya pinto pa rin. Hindi. Kung naiba na yung itsura niya,
ibig sabihin matakot ka na, hindi na yan bahay. Pag nakita ka ng kaparehas ng bayton, ganyan, bayton, ganyan. Tapos, parehas lang sila ng bayton, pero nakakita ka ng naging kasra na yung ba. Tapos, naging fatha na yung ya. Pero, damma pa rin yung nasa dulo. Tapos, biyatun, na hindi na yan bahay, kahit parehas sila ng itsura. Dahil yung original ng Arabic ng bahay na ganyan talaga, baytun. Dulo lang yung naiiba. So, itatbik mo yan, i-apply mo yan sa lahat ng pangalan. Sa lahat ng pangalan. Kagaya ng Muhammadun, hindi ka makakita ng Mihimmadun. Kung hindi yung dulo lang niya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Maliban doon sa dal, hindi na siya naiiba. Taib? Naintindihan po ba? Taib, barakallahu fikum. So ngayon, Hamidun. Sabi sa una, Hamidun. Zainabu. Yung Zainab, pangalan ng babae, kung saan mag-isa lang yung Dhamma. Pag pangalan ng lalaki, kaya ng Hamidun, is dalawa yung Dhamma. Aminatu. Isa lang yung Dhamma dahil pangalan ng babae. Ito, nakafocus lang to sa pangalan ng mga tao. Taib. Ammarun. Pangalan ng tao, Ammar. Dalawang Dhamma. Sa'idun. Pangalan ng tao. Fatimatu. Maryamu. Mag-isa lang yung Dhamma ng dalawa dahil pambabae. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Aishatu. Aishatu, mag-isa lang yung Dhamma dahil pambabae. Muhammadun. Safiyatu. Safiyatu, pambabae. Kaya mag-isa lang yung Dhamma. Khadijatu. Isa lang yung Dhamma dahil pambabae siya. Taib. Ngayon, dito tayo sa bago nating lesson. May tanong po ba kayo sa nauna nating napag-aralan? Dahil kung wala na, proceed tayo sa part 2 ng lesson 4. Part 2 po ito ng lesson 4. Taib. Parehas lang yung nakalagay dito, parehas lang po ng pattern doon sa fi at sa kaala, doon sa simula ng lesson 4. Kung mapapansin nyo, dito sa lesson 4 is same lang yan sila ng pattern. Taib. Bakit natin sinabi? Dahil kung mapapansin nyo, dito sa al-baytu, taib, sabi niya dito, al-baytu. Ngayon, hindi mo na makikita si fi, hindi mo nakikita si ala. May bago na naman. Mga kasamahan ng fi at saka ala yung ito, yung min. At saka yung ila. Yung ibig sabihin ng min, nagmula o di kaya mula. Pag sinabi mo, minal bayti. Yung kakayahan po ng min, kagaya po ng kakayahan ng fi at saka ala. Kaya nilang ikasra yung kalima. Taib, pag sinabi mo, minal bayti, mula sa bahay. Mula sa bahay. Ibig sabihin yung min, kahulugan niya is mula. O di kaya nagmula sa bahay, nagmula. Taib, kaya na po yung umunawa sa Tagalog natin. Taib, importante, doon siya nagsimula sa bahay. Sabi, minal bayti. Taib. Ngayon, dito naman sa masjid, al-masjidu. Walang nauna sa kanya, kaya nanatili siya sa original niyang Dhamma. Mag-isa lang yung Dhamma dahil may alif at saka lam. Ngayon, naging al-masjidi. Naging kasra na siya dito. Anong dahilan? Dahil sa ila. Dahil sa ila. Yung kakayahan ng ila, kagaya ng fi at saka ala. Magkaiba po yung ala, magkaiba po yung ila. Taib. Pero lahat po sila kayang ikasra yung dulo ng mga salita, ng mga pangalan. Taib. So ngayon, ano ang kahulugan ng ila? Yung ila ay doon. Parang
nagmula, pag sinabi minal bayti, nagmula sa bahay, patungo. Yun pala yung Tagalog niya. Patungo sa masjid. Ilal masjid. Patungo sa masjid. Patungo. Nagmula sa pag sinabing minal bayti, ilal masjid. Nagmula sa bahay, patungo sa masjid. O di kaya papunta ng masjid. Taib. Naintindihan niyo po ba yung kahulugan ng min at saka ila? Taib. Yung sinabi natin doon sa unang part ng lesson 4, sinabi natin na yung min ay yung fi at saka yung ala is sila po ay huruful jar. Huruf al-jar. Huruful jar. Una is yung fi. Pangalawa naman yung ala. Ngayon may bago na naman silang kasama. Yun yung min. At yung pang-apat, yung ila. Parang ila. Ganyan. Taib. So ngayon, naging apat. Nadagdagan na yung fi at saka ala. Ito po yung mga huruf, sabi niya, huruf na jar. Ibig sabihin ng jar, nagkakasra ng salita. Taib. Huruf na nagkakasra ng mga salita. Al-baytu min al-bayti, al-masjidu ila al-masjid. Ang bahay, al-baytu ang bahay, min al-bayti, nagmula sa bahay. Al-masjidu, ang masjid, ila al-masjidi, patungo ng masjid. Taib, naintindihan niyo po ba? Ngayon, kailangan natin ng magpapasan ng problema. Magbabasa. Kailangan natin ng magbabasa. Taib. Kailangan natin dito is dalawa-dalawa. Dahil ito po ay pumapasok na tayo ngayon sa hiwar. Tinatawag na conversation ng dalawang panig. Dalawang tao na nag-uusap. Taib. So ngayon, simulan natin sa mga nagtaas ng kamay. Kay Ukhti Salaman, nandyan ba siya? At saka si Siti Makadatar, nandyan po ba kayo? Assalamualaikum. Ustad. Taib, afwan. Tambay muna kayo dyan. Babasahin ko para sa inyo. Di kayo sa lahat para mas mabasa niyo siya ng tama insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Babasahin ko siya ng 2 bisis insyaAllah. Pagkatapos ay kayo na po yung babasa. Taib. Pero maghintay lang kayo dyan kay Ukhti Salaman at kay Siti Makadatar. Dahil kayo po yung maunang magbasa ngayon pagkatapos magbasa. May 2 tao na nag-uusap. Yung isa ay mudarris, yung guro. Yung pangalawa naman is si Muhammad. Ibig sabihin si ang guro at saka si Muhammad. Sabi niya, al-mudarrisu, min ayna anta? Min ayna anta? Muhammadun, ana minal yaban. Ana minal yaban. Al-mudarrisu, wa min ayna ammarun? Muhammadun huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Al-mudarrisu, wa min ayna Hamidun? Muhammadun huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Al-mudarrisu, ayna Abbasun? Muhammadun kharaja. Muhammadun kharaja. Al-mudarrisu, ayna dhahaba? Muhammadun dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Al-mudarrisu, wa ayna dhahaba Aliyun? Muhammadun dhahaba ilal mirhabi. Dhahaba ilal mirhabi. Taib. So, ulitin ko ng pangalawa. Al-mudarrisu, min ayna anta? Muhammadun, ana minal yaban. Al-mudarrisu, wa min ayna ammarun? Muhammadun huwa minas Sini. Al-mudarrisu,
ومن أين حامد محمد هو من الهند المدرس أين عباس محمد خرج المدرس أين ذهب محمد ذهب إلى المدير المدرس وأين ذهب علي محمد ذهب إلى المرحاض. طيب تفضلي يا أختي سلمان at kay Ukhti Khadija. Si Ukhti Salaman yung magtatayo bilang mudarris. Si Ukhti Khadija yung tatayo bilang Muhammad. Huwag nyo nang basahin yung mudarris Muhammad, mudarris Muhammad. Direct na po kayo sa kanilang salita. Tayo, bismillah. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ نعم. هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. أحسنتما بارك الله فيكما. طيب, dito naman tayo sa kay Ukhti Suraya at saka kay Siti Makadatar. Naam, Ustad. Si Ukhti Suraya yung mudarris, si Siti Makadatar si Muhammad. Tayo, bismillah. Min aina anta? أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ علي. علي ذهب إلى المرحاض. طيب, أحسنتما بارك الله فيكم. طيب, dito tayo sa malalaki. Kay Akh Walid at saka kay Akh Abdulaziz Vasquez. Diyan ba kayo? Abdulaziz. نعم شيخ. Si Akh Abdulaziz. Nandyan ba si Akh Abdulaziz? Kung wala, si Akh Saaduddin. Nandyan ba siya? نعم يا شيخ. Taib. Ngayon si Akh Walid yung mudarris, si Akh Saaduddin si Muhammad. Taib, tafadala. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ ومن الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. Taib, ahsantuma wa barakallahu fikuma. Taib. Ngayon ay bigyan natin ng kahulugan. Taib, insyaAllah. Dahil sa oras natin. Taib. Ngayon, sabi niya dito, al-mudarrisu. Pansinin niyo ng mabuti yung pattern kanina dito. At saka yung gawain ng min, yung gawain ng min at saka na tinatawag na ila. Yung min ay nagmula, yung ila ay
patungo patungo. Ewan ko lang kung tama ba yung Tagalog natin. Type. Ngayon po ay ang mudarris, sabi ng mudarris, min ayna anta? Min ayna anta? Yung min po, kagaya ng napag-aralan natin, ay nagmula. Ayna, nasaan? Dito po sa sentence na ito is ganito po talaga yung itsura niya. Medyo ito lang sa Lugha Arabiya, itong tanong na ito ang medyo mayroon siyang sabi pa ng is nagka-mix. Pero ganyan talaga yung pattern niya. Pero sa ibang mga jumla is bumabalik siya sa kanyang tamang sistema. Dahil Lugha Arabiya, meron po talagang mga salita yung Arabic na naiiba sa pattern ng basa natin. Pag sinabi mo saan ka galing o taga saan ka. Yun po yung kahulugan ng min ayna anta. Pero dito po ay yung min saan? Min na nagmula. Yung ayna saan? Anta ikaw. Pag sinabayan lang natin yung original na yung literal na kahulugan base sa kanyang mga salita sa Lugha Arabiya, isasalin natin sa basa ng Tagalog, ay sasabihin natin na min mula saan ka. Mula saan ka. Pero parang hindi siya maganda pakinggan sa Tagalog. Pero ganyan talaga yung pattern niya sa Arabic. Mula saan ka. Mula saan ka. Kung ayusin natin sa Tagalog, wala pong problema. Pero hindi mo na pwedeng palitan o di kaya pagpalitin yung posisyon ng tatlong ito. Sabihin natin na min ayna anta, mula saan ka. O di kaya saan ka nagmula. Saan ka nagmula. Kung sa naman, yung common na pagtatanong sa atin, taga saan ka. O di kaya saan ka nanggaling. Ito po ay ginagamit sa pagtanong kung patungkol sa lugar. Pag nakita po kayo ng ayna, ibig sabihin ng tinatanong dyan is yung lugar. Taga saan ka. Naintindihan niyo po ba? Yung anta dito is ikaw. Yung ayna ay nasaan. Yung min ay nagmula. Saan ka nagmula? O di kaya nagmula saan ka. Sabi ni Muhammad, ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Pasensya na ka kasi yung pagsasalin talaga nito is gumagana yung yung kasabihan ni Mr. Nobody. Mikos. Sabi ni Muhammad, ana minal Yaban. Tandaan ninyo na, di ba may may sinabi tayo na damir. Yung damir po na yun, kung matatandaan ninyo, yung damir ay may nakuha tayo na damir na kagaya ng huwa. Maaari nyo po itong i-take note para hindi kayo meron kayong mababalikan. Meron din po tayong hiya. Nakuha natin yung dalawa niyan. Yung tawag dyan is damir o di kaya damair. Panghalip. Sila yung pumapalit sa pangalan ng tao. Sila yung pumapalit sa pangalan ng tao at pangalan ng bagay. So ngayon, meron pa silang kasamahan. Kabilang sa kasamahan nila, yung ana. Yung kalima na ana. Pang-apat naman, yung kalima na anta. Ang gawin nyo po is, magsulat kayo ng damir, ilagay nyo sa membro ng damir yung mga salita na ito. Para hindi kayo magkalituhan na, kasi meron tayong mga pangalan, meron tayong mga damir. Ngayon,
Yung ibig sabihin ng huwa, siya, yung hiya, siya rin, yung ibig sabihin, yung ana is ako. Yung ibig sabihin ng ana is ako, yung anta, ikaw. Itong dalawa na ito is siya. Ganyan. Bakit tinuturuan ko kayo magsulat ng ganito? Dahil marami pong kasama ito. Para hindi kayo malito, masiparit nyo itong mga ganitong mga salita. Masiparit nyo sa grupo ng damir. Dahil marami po tayong ma-enkwentrong kasamahan nito. Kaya mas mainam na isiparit ninyo kung meron kayong may sulatan dyan. Kaya, ngayon, sabi natin yung ana, ako, yung anta, ikaw. Kaya, sabi niya, ana, minalyaban. Ako, min, kagaya na nakuha natin sa ibig sabihin ng min, nagmula, o di kaya mula. Ako ay nagmula sa Yaban. Yung ibig sabihin po ng Yaban ay Japan. Siguro yung nag-usap dito is, yung mga estudyante dito is mga yung iba is Japanese, yung iba Chinese, iba Thailand. Sabi niya, ana minal Yaban. Ako ay nagmula sa Japan. Yung Yaban, Japan. Tandaan nyo nung mabuti. Sabi naman ng mudarris, wa min aina, yung wow dito is yan yung at or and sa English. At saan nanggaling? Saan o di kaya galing saan? Kasi yung min galing mula. Galing saan o mula saan? Si Ammar. Yung tinatanong na naman niya si Ammar. Sabi niya, huwa. Bumabalik naman dito sa damir. Sa number 1 ng damir, huwa. Siya, min, as-sin. Siya ay nagmula, o di kaya siya ay galing sa Sin. Yung Sin po is China. Yung, kanina, yung Yaban, Japan. Yung Sin naman is China. Ito yung bumabomba ng mga barko ng Pilipinas. Huwa minas Sin. Siya ay nagmula ng Sin, ng China. China pala. Sabi naman ng mudarris, wa min ayna Hamidun. At saan nang galing? O di kaya galing saan si Hamid? At galing saan si Hamid? Sabi ni Muhammad, huwa minal Hindi. Siya ay nagmula sa Hind. Yung Hind po ay tawag nito. Yung India po. Naam, sa India. Ahsanti, barakallahu fiki. Sa India. Sino yung nagsagot? Sino po yung sumagot? Marhani pa po. Siguro OFW po kayo. Ay, hindi po. Taga Pilipinas po. Taga Pilipinas. Yung Hind po is India. Huwa minal Hind. Siya ay nagmula o di kaya nanggaling sa India. May 3 na tayong pangalan ng mga lugar. Yaban, As-Sin, at saka Al-Hind. Tamam. Ngayon sabi ng mudarris, ay na Abbasun. Nasaan si Abbas? Nasaan si Abbas? Sabi ni Muhammad, kharaja. Lumabas. Sabi niya lumabas. Sabi naman ng mudarris, ay nadhahaba. Saan nagpunta? Saan? Pumunta. O di kasi nagpunta. Ibig sabihin si Abbas. Sabi ni Muhammad, dhahaba ilal mudiri. Pumunta doon, o di kaya pumunta patungo sa mudir. Pumunta patungo sa mudir. Sabi ng mudarris, wa ayna dhahaba Aliyun? At saan pumunta si Ali? At saan pumunta si Ali? Sabi ni Muhammad, dhahaba ilal mirhadi. Pumunta patungo ng CR. Patungo ng CR. Pero yung mirhad po, yung pinaka po niya is
isa sa kanyang kahulugan is yung anidoro. Banyo. At saka yung isang kahulugan niya, pwede rin yung tinatawag yung lababo. At yung kabuuhan niya, Banyo. is yung banyo. Type. Yung banyo na nandun na sa kanya lahat. Kompleto na yung meron siyang pwedeng pagliguan, pwede kang maghilamos, pwede kang mag-CR. Nasa kanya na lahat. Type. Yun ang ibig sabihin ng merhab. So, meron po ba kayong katanungan patungkol sa mga kahulugan ng ating part 2 ng lesson 4? Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong magtanong. Kung meron kayong medyo nalituhan, pwede po kayong magtanong. Taib? Meron po tayong dalawang salita dito, dalawang kalima, na siya po ay hindi pangalan ng tao, hindi siya pangalan ng bagay, hindi siya pangalan ng hayop, hindi rin siya damir, hindi rin siya harf, o di kaya huruful jar na kagaya ng fi, ala, min, ila. Yun po ay napapabilang sa mga gawa, sa fi'il. Saan dito? Yung kharaja, hindi po yan pangalan. Yung dhahaba, hindi rin po yan pangalan. Nakamembro siya sa mga gawain. Kagaya ng kharaja, ibig nagsagawa siya ng paglabas. Ibig sabihin lumabas. Dhahaba, nagsagawa siya ng pag-alis. Dhahaba, ibig sabihin umalis, pumunta, umalis. Taib, parang may nagtaas ng kamay. Yung mga nagtaas ng kamay, pwede po kayong magtanong kung may katanungan kayo. Taib, yan lang po yung dalawang kalima na nakasali dito, na yung kahulugan niya is patungkol sa gawain. Inshallah, darating po tayo dyan. Marami pong mga kasamahan ito. Taib, marami pong mga kasamahan yan. Huwag po kayo mag-alala kung hindi tayo masyado nagpo-focus dyan. Dahil, inshallah, mas maiintindihan nyo yan sa mga susunod nating mga pag-aaral. Taib. So, sino po yung may mga katanungan dyan? Maaari po kayo magtanong sa mga kahulugan, mga ganyan. Taib. Wala po bang magtanong dahil sinabi natin min, kaya niyang ikasra? Wala po bang magtatanong doon sa aina? Bakit hindi naging aini? Yung kalima na aina, hindi po siya pangalan ng tao, hindi po siya pangalan ng hayop, kaya hindi siya mapapalitan yung kanyang dulo. Sinabi natin, yung kaya lang ikasra ng fi, ng ala, ng min, ng ila, yung mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng mga bagay. Yung aina po is isa po yung uri ng pagtatanong lamang. Kagaya lang po din yan ng yung kagaya ng man. Okay, man, saan? Tafadhali. Kagaya rin siya sa ng hada. Naam. Parang magkaiba sila ng katawagan. Pero parehas lang sila, hindi napapalitan yung mga haraka. Yun ang maksud natin. Yung aina po, kahit saan mo po yan makita. Kahit ilang hundreds, thousand, yung nauna sa ila ay sa aina, wala pong apekto o di po nakakapekto sa kanya. Sabi pa nga ng ibang mga guro, sabi nila, kuguho na lang yung mundo, hindi maiiba yung itsura ng aina. Taib. Ganyan na po yan. Inshallah, mapapag-aralan natin sa mga susunod natin mga aralin. May mga salita po na hindi po nagagalaw yung mga harakat niya mula sa simula hanggang sa dulo.
Meron din pong mga salita na hindi napapalitan yung mula sa simula pero pagdating sa dulo napapalitan. Mapapag-aralan po natin insyaAllah, kaya wag po kayong mag-alinlangan, di ko wag kayong mabahala. Lahat po yan mapag-aaralan natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itatandaan nyo lang po dito na yung ay na hindi po napapalitan. Yung nagagalaw lang po ng mga huruful jar, ng min, ala, min, fi, ala, min, at saka ila, yung nagagalaw lang po nila, yung pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng mga bagay. Kagaya ng al-Yabani. Naging Yabani dahil sa min. Bakit naging As-Sini? Dahil sa min. Bakit naging Al-Hindi? Dahil sa min. Bakit naging Al-Mudiri? Dahil sa ila. Bakit naging Al-Mirhadi? Dahil sa ila. Taib. Wadih? Naintindihan po ba? Taib. Ahsantum. Barakallahu fikum. Sa may mga tanong dyan, tafaddalu. Magtanong po kayo.